namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyaring lahat ng ito pang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose sa Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa atin, mga kapatid ko'y Kristo. Magandang umaga po naman, Pa. Hi! Hello! Hello! Hi! God is good! And all the time, God, palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo na isisilang sa mundong ibabaw, ang ating Mesiyas na tagapagligtas sa sanlibutan. Mga kapatid, sa ating tema para sa umagang ito na tinatawag nating si Jose ay matuwid na tao, inihanda para maging ama ni Kristo. So kahapon po, tinalakay natin ang saling lahi ni Kristo, kung saan nagmula si Kristo. Ito po ay nagmula kay Abraham patungo kay David. At si David na naging ama ni Jacob at si Jacob ang ama ni Jose. Bakit pinili ang lahi ni Haring David ng ating Panginoon? Sila ay hindi matuwid, sila ay makasalanan. Bakit gano'n na lang ang layunin ng Panginoon Diyos na piliin pa rin ang pamilyang ito o lahing ito para sa kaligtasan ng mga tao? Alam naman po natin kung ano ang nagawa ni David. Anong kasalanan ni David? Anong naging kasalanan ni David? Bakit hinirang siyang hari? Bakit si David ang piniling lahi
para sa ating Panginoon. Ang kasalanan ni David ay pangangalun niya. Siya po ay nangalun niya sa isang babaeng nangangalang Bathsheba, ang isang magandang babae na nakita niya mula sa tanawin sa kanyang kaharian. Sinabi niya, wow, ang ganda naman itong babaeng to. Doon na po nagkasala si Haring David sa kanyang pangangalun niya. At hindi lang po yan. Siya po ay pumatay ng tao. Pinatay niya ang asawa ni Bathsheba para gusto niyang maangkin ng lubusan si Bathsheba. So mga kapatid kay Kristo, bakit ang hari o ang lahi ni David pa rin ang hinirang ng Diyos para sa kaligtasan ng tao? May mga layunin ng Panginoon para sa ating bawat isa sa atin. Kaya tayo rin ay hinirang ng Diyos para tayo ay manda sa pagsilang ng Mesiyas. Sino nga ba si Jose? Kilala niyo pa si Jose? Ano ang gawain ni Jose? Si Jose ay isang matuwid na tao. Si Jose ay isang Hindi niyo alam ang trabaho ni Jose. Isang karpintero. Kung nandito lang si Jose sa kabanatuan, siguro siya ay magsisibuyasan, no? Nasa bungabon. So mga kapatid kay Kristo, no? Sinasabi sa atin na malaki ang gampaning papel ni Jose sa kaligtasan ng tao. Kung hindi tinanggap ni Jose ang paanyaya ng anghel, napakasalan si Maria, walang mangyayaring pagsisilang sa Mesiyas ng sanlibutan. Bakit nga hinirang si Jose na maging ama ni Jesucristo? Ayon nga po kay Pope Francis sa kanyang apostolic letter na Patris Corde o Father's Heart, sinasabi niya na tagpuan ang katangian ni Jose para maging ama ni Jesus. Ito po ay may pitong katangian. Pero baka umabot tayo ng alas 7 kapag diniscuss natin ang 7 ito. Kukulang po tayo ng 3 mahalagang katangian ni Jose. Bakit hinirang siyang maging ama ni Jesus? Una, sinasabing si Jose ay beloved father. Sinasabing mapagmahal na ama si Jose. Bakit nasabing mapagmahal na ama si Jose? Wala pa man sa mundo, sa sinapupunan palabang si Jesus, buo na ang loob niya na mahalin at tanggapin si Kristo bilang tunay niyang anak. Kapag malaman mo ba na ang iyong halimbawa, no, meron kang nililigawan babae na buntis, hindi sa'yo, ano ang gagawin mo? Anong magiging reaction mo kapag nalaman mong buntis ang babaeng ito? No? Sa unang panahon, kapag ang babaeng buntis na walang asawa, ito ay nagsasabing pangangalun niya. Ano ang gagawin sa taong o babaeng nangangalun niya? Dadalhin sa bayan at babatuhin hanggang sa mamatay. So mga kapatid, inisip ni Jose ang kalagayan ni Maria. Paano kaya kung iiwan niya ito? Nabuntis at malaman ng mga tao, mamamatay si Maria kasabang kanyang pinagbubuntis. Kaya ganun na lamang ang pagmamahal ni Jose kay Maria at Jesus. Hindi niya hinayaan na ang mag-inang ito ay mamatay sa kamay ng mga tao. Ganun na lamang ang pag-ibig niya. Ganun na lamang ang pagpapahalaga niya kay Maria. Pero kung tayo lang, no, anong magagawa natin? Anong maging reaction natin? Hahayaan natin siya. Hindi naman akin yan eh. Bakit ko siya pakakasalan? Hindi ko naman anak yan. Pero mga kapatid, si Jose na matuwid na tao, malawak ang kanyang pag-unawa. Malawak ang kanyang pag-unawa sa kalagayan ni Maria. Pero kakaiba si Jose, kahit nalaman niya na buntis si Maria, ay ipinadama pa rin niya ang pagmamahal kay Maria at sa batang si Jesus,
at palihim niyang itong hiniwalayan si Maria. Pangalawa po mga kapatid, nakita rin ni Pope Francis ang katangian ni Jose bilang isang masunuring ama. Masunuring ama, bakit sinabi ni Pope Francis na masunuring ama si Jose? Tingnan po natin ang sitwasyon niya. Noong malaman niya na si Maria ay nagdadalang tao, ginawa niya ang pagkakataon na hiwalayan si Maria. Pero na siya'y managinip at tinawag ng anghel, nagbago ang kanyang layunin na hiwalayin si Maria. Ipinakita ni Jose na siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Sinunod niya ang kautusan ng Panginoon at ng anghel upang pakasalan si Maria kahit na nalaman niya ito na hindi anak niya ang pinagbubuntis niya. So tayo din po mga kapatid, sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos o kautusan ng Panginoon o ang kalooban natin ng ating sinusunod? Kung gusto natin na tayo ay maligtas, ano ang dapat nating gawin? Kung gusto natin na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano ang dapat nating bigyan ng kahulugan? Mga kapatid ko'y Kristo, sinasabi sa atin ni Jose na tularan natin ang katangian niya na masunurin sa utusan ng ating Panginoon. Si Jose na isang ulirang ama, si Jose na isang mahirap lamang na karpinterong trabaho, ngunit sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tayo rin po mga kapatid ni Kristo, maging Jose rin tayo. At bakit si Jose ang hiniran na universal patron saint ng Katolikong simbahan? Sapagkat nakita ang kanyang katangian na kakaiba. Hindi man lang maraming beses na binanggit ang pangalan niya sa Biblia, pero nakikita naman sa kanyang mga ginawa kung paano niya inalagaan, pinalaki ang ating manunubos na si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid ni Kristo, isang katangian na tayo naging masunurin o be obedient to the authority. Be obedient sa pinakamataas sa atin, lalo na sa utusan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, si Jose isang amang marunong tumanggap, an accepting father. Tinanggap niya ang lahat-lahat. Kaya yun din ang kanyang papel sa pagliligtas ng sanlibutan. Kung hindi tinanggap ni Jose si Maria, walang mangyayaring kaligtasan sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, sa kabila ng nalaman niya tungkol kay Maria at sa sinabi ng anghel, lubusan niyang niyakap ang kanyang kapalaran at buong pusong tinanggap si Maria sa kanyang buhay. Ang kanyang pagtanggap ay kay Maria ang simula ng kanyang kalbaryo at kagalakan. At ito rin ang nagudyok upang ipagpatuloy niya ang kanyang sinimulang buhay nakasama si Maria at si Jesus. Noong si Maria ay manganak, no? Ito ay pag-ahari noon ng Herodes. Si Herodes na isang hari, ayaw niya na mayroong ibang hari na mag-ahari. Kaya ang buhay ni Maria at Jesus ay nanganib. At yun ang naging kapalaran ni Jose na ilayo si Maria at Jesus sa kamay ni Herodes upang maganap ang sinasabi sa kasulatan, ang pagpapaganak sa isang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid kay Kristo, bakit tinawag si Jose na isang patron ng buong Katolikong simbahan? Sapagkat sa kanyang ibang katangian, nakita ang kahinahunan sa kanyang buhay. Nakita ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Nakita ang kahalagaan ng buhay ng tao. Kaya mga kapatid kay Kristo, tularan natin si Jose, bagamat siya isang tahimik na tao, bagamat siya isang karpintero,
ipinagkaloob pa rin niya ang buhay niya para sa kaligtasan ng tao. Kung wala si Jose, wala si Jesus sa mundo. Kaya mga kapatid, tayong lahat na narito ay kailangan natin na maging Jose tayo sa buhay ng bawat isa. Kasihan nawa tayo ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat.